And the happy Lord's Day, mga kapatid. Buksan po natin ang ating Biblia muli sa ating binasa kanina mula sa aklat ni Mateo chapter 13 verse 1 hanggang verse 23. Ating sundan sa ating mga mata. Bago po lahat, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay kung mananangan lamang po kami sa simple naming pangunawa, maaaring hindi po namin kayanin o mapenetrate ang mga misteryo ng iyong mga salita. Pero kami po ay nagagalak sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang sumasaliksik sa lahat ng bagay at nagbibigay liwanag sa lahat ng ibig sabihin ng iyong salita. Kaya sa pagkakataon pong ito, aming nililimos ang tulong ng banal na Espiritu na bigyan po niya kami ng pangunawa sa iyong salita upang lalo pa naming mamahalin ang mga katotohanan pong ito. Maraming salamat po Diyos at ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo. Amen. Alright, so maraming mga mananampalataya na kung saan ay nagtatanong sa grupo ng mga ibang mananampalataya na ang kanilang kaligtasan ay hindi daw ay nawawala daw sa kanila. Okay. So, yun po yung argumento po nila sapagkat ginamit po nila ang mga verse, itong ating pag-aaralan, na kung saan ay marami po silang katanungan. Dahil sila po ay naniniwala that they can lose their salvation. That's why they use our text para lang patunayan na nawawala daw ang kaligtasan. That's why ang kanilang tanong na lahat daw ng lupa o yung ground ay naturally bad, masama daw, no? Sa bawat puso sa ating pag-aaral kasi binanggit po dito yung ground or soil. And isa pang tanong po nila, di ba ang totoo na mga verse na binasa po natin kung saan binanggit po doon na may mga mabato at may mga matinik na lupa ay nagpepresenta daw ito sa mga mananampalataya, those who believe and receive Christ, and even those born again o true born again Christian o tunay na mananampalataya na kung saan ay pwede nilang i-recount ang kanilang pananampalataya and they lose their salvation. So yun po yung kanilang argumento na ang tunay na mananampalataya ay pag nag-recount, mawawala daw ang kanilang kaligtasan. Now, dito sa ating text ay marami po tayong matutunan po dito kung saan ang ating Panginoon ay he used a natural metaphor o pagwawangis para lang explain ang katotohanan. Pero tandaan po natin mga kapatid, ang tunay at truly regenerated believer as a secured eternal life. So doon po mapupunta yung ating topic sa umaga pong ito. Alright. So tandaan po natin mga kapatid, ang parables kasi, ang talinghaga, it is the most striking feature
sa pagtuturo ng ating Panginoon at sa kanyang ministeryo. Kaya ang salitang parable o talinghaga ay ito ay isang kwento na inahambing sa katotohanan. Sabi pa nga ng iba, it is earthly story na meron daw makalangit na ibig sabihin. So, ibig lang sabihin, mga kapatid, ang parable, ang pinaka-common po nito ay ipinapakita yung mga pang-araw-araw na event ng isang Kristiyano sa kanyang buhay. At ito ang ginamit para illustrate yung malalim na katotohanan po ng Diyos. Right. So lahat po tayo ay familiar po tayo sa pagdating sa pagtatanim o sa bukid. At alam din po natin po yon na ang mga farmer ay inahanda nila yung mga lupang ito bago sila magtanim. Pero sa panahon ng ating Panginoon, kaya nga ginawa niya po ito as a methodological agriculture. No? Doon sa panahon kasi doon, ang style po nila doon, basta sila ay pagpupunta na sa bukid, maglalagay sila ng sling bag. Yung sling bag, uso na pala sling bag ng araw. So, pupunin po nila yung tanim po yun at ihahasik na lang. Kaya yung mga ibang buto ay napunta sa iba't ibang destination because dahil sa hangin, kaya doon ay inilipad. No? So, yun po yun. Yung ganong klase sa kanilang kapanahonan, those things na saan ginamit ng Panginoon ang illustration pong ito. Pero dito sa ating lugar, dito sa ating bansa, ang ginagawa po ng farmer ay tinuplo niya muna, di ba? Inaararo niya muna, tinitil niya muna yung lupa, at alam po natin po yun, dahil alam naman po natin, some of us ay anak ng magsasaka, no? At alam po natin po yung style, kung paano magtanim. And of course, they cultivate also those hard soil. Kaya makikita nila yung mga dawag, mga bato, and of course, they watered and fertilize. Right? So, sa ganong kalalagayan, ay handa na po itanim. Ihanda na po ang itanim yung mga seeds pong ito. Ganon din po mga kapatid, pagdating sa spiritual realm, ang banal na espiritu ang siyang naghahanda sa isang makasalanang puso through regeneration. Ang banal na espiritu ang nagpiprepare sa isang makasalanang puso through generation. Now, dito sa ating text, sinasabi ng ating Panginoon na ang mga hasik ay siya yung nagtatanim, no? Which means the word of God. Either preacher, no? Either teacher, either missionary, or even a gospel tract, or isa sa atin na nagwi-witness o sino man. Right? Tandaan po natin, yung seed na binabanggit po dito, it is the gospel of grace. It is the good news. Ito yung magandang balita that Jesus came. No? Na alam po natin na ang ating Panginoon ay naparito sa sanlibutan pong ito. Namatay para sa mga makasalanan at muling nabuhay mula sa patay. And of course, i-offer full and free salvation sa lahat na tatanggap nito sa kanilang mga puso at sa kanilang mga buhay. Kaya dito sa parable pong ito, some of the seed produces fruit and some does not.
Hindi nagbunga po yung iba. So, ibig lang sabihin, bawat butil ay mayroong kakayanan o may potential na mag-produce ng bunga po ito. So, anong nakikita po natin po dito? The problem was not the seed. Hindi problema yung buto. Dahil alam naman po natin, ay ito ay ang salita ng Diyos. So, what's the problem? The soil, the heart, yung lupa, no? Yung puso. Now, tignan po natin kung paano ginamit ng ating Panginoon ang parable of the sower to explain regeneration. Okay? Now, tingnan po natin yung setting. Okay? Para dito sa ating verse, huwag na natin babasahin kasi masyado mahaba. Baka maubos po yung oras po natin dahil mahaba rin yung ating pag-aaralan. Alright, so, yung setting, alam naman po natin, setting is the time for planting, sowing, no? So, in verse sa ating pinag-aaralan, sa ating verse pong ito, ay makikita po natin yung parable. Na alam po natin, yung sower ay lumabas para magtanim. Diba? At sa kanyang pagtatanim, yung ibang tanim ay bumagsak along the path. Alam niyo ba yung path? Kasi pag sa bukid, bawat bukid mayroong ginagawang path, daanan. Ano yun, dadaanan ng mga magsasaka, dadaanan ng mga magtatanim. Kaya pagdadaan po doon, na sisiksik. Kaya tumitigas po yun. Okay? Tumitigas po yun. Kapag ganon, hindi babaon, pag nakita ng ibon, ay kakainin niya na lang. Totoo po yun dahil galing din po ako dyan. Kaya sayang. Kaya yung iba naman na seed ay pumatak sa rocky ground. Ganun ang style sa panahon ng ating Panginoon. Ganun yung bukid nila. Okay? Sometimes nga ay puro putik pa yun eh. Matitigas na putik. Kaya tama-tama lang yung larawan ng pagkakasabi ng verse pong ito. So, some rocky ground kung saan ay wala po itong much soil. Of course, kapag nabagsak po doon yung seed, ay mag-i-sprang kagad dahil walang malalim na lupa. Of course, mamamatay po yun kapag ang araw ay tataas na. So, it was scourged. Dahil walang ugat, hindi nag-ugat, ay nasisira na lang. Iba naman ay napunta sa dawag, sa mga thorns. Okay? Sumabay, sabay sila na tumubo. Of course, yung thorn, ano po yun, mga dawag po yun, mga masasama po yun, kinain yung seed po ngayon. Okay? Walang nangyari. Namatay. And isa naman ay napunta isang matabang lupa. Of course, ito ay nag-produce ng grain and lumago, lumaki, and dumami. And yun nga, sabi ng na binasa po natin ay nagbunga 30-fold, 60-fold, and 100-fold. Right? Sabi ng Panginoon, makinig ang makinig. Now, tandaan po natin mga kapatid, alam ko at alam po natin na higit sa lahat ang ating mga mahal sa buhay ay palagi po natin silang pinapanalangin, binibigyan natin sila ng mga verse regarding sa salvation
At yan po yung sinasabi po natin sa kanila. We present the gospel clear. No? In our presentation sa gospel sa kanila ay maliwanag. Okay? And of course, hindi upon presenting ay bakit hindi sila naniwala kay Kristo? Bakit sila hindi nagsisi sa kanilang mga kasalanan? Di ba? Yan po yung katunayan. Right? That's why some of us bothered. Okay? Nadi-disappoint po tayo dahil walang nangyari. And sometimes, ito ay nagbibigay po sa atin. It troubles us. Okay? Kaya, ganun po ang nangyari. Ganun din, mga kapatid. Sa lahat ng mga pagsisikap po natin para mangaral, ibahagi ang magandang ebanghelyo. Pero ang nangyari ay it troubles us. Okay? Bakit nangyayari ang mga ganito? Di ba? Bakit nangyari bakit dumating yung mga ganito? Of course, ang kaganapan doon ay walang conversion na nangyari. Yun yung pinaka-bottom line po nun. In that situation, there is no conversion occurred. Sometimes, akala natin ay sila ay parang na-convert, parang na-born again. Right? Pero makikita po natin doon, mga kapatid, ang problema yung soil, yung puso. No? Hindi problema yung buto. Hindi problema yung nagtanim. No? Hindi problema yung salita ng Diyos. Hindi problema yung tanim. Why? Because alam po natin, yung sower pong ito, yung mag-ahasik pong ito, ay nagtanim po siya ng parehas na buto. Right? And of course, bumagsak po sa tatlong klase ng bad soil. Diba? Sabi nga, some fell on the weak side, stony side, and thorny side. Pero, merong bumagsak sa isang mabuting lupa at it yields crops at nagbunga po ito at maraming naging bunga po ito. Pero obserbahan po natin bakit nagkaroon ng unfruitfulness of these three different soil. Pero nakita natin, hindi naman ito isinisi sa nagtanim at hindi rin ito isinisi sa buto na itinanim. Di ba? Bakit? Dahil, sabi ko nga kanina, dahil nung nagtanim, dahil siguro sa lakas ng hangin, ay napunta po doon. Dinala po doon. Okay? Napunta doon, naligaw. Kumbaga sa naligaw yung mga buto dahil, of course, basta mo na lang bang iahasik, paano kung malakas ng hangin? Ganun nga napunta. Pero tandaan po natin, mga kapatid, ang katotohanan po dito sa tatlong lupang ito, kung bakit hindi nagbunga at hindi nag-yield yung crops, dahil hindi ito naihanda. No? Hindi ito nakahanda. Okay? Hindi ito nakahanda. It's not prepared by the sower.
Now, tingnan po natin yung purpose po nito, yung kadahilanan. Ang sabi po doon, dahil nagtanong yung mga disciple niya. Di ba? Kung baga sa ano, alam mo yun, napakahirap intindihin talaga ito. Ito yung sa mahirap na parables. Kasi kung ito ay naintindihan ng mga disciples, ng mga Kristiyano, hindi na nila tatanungin ng Panginoon. That's why lumapit yung mga disciples sa kanila at nagtanong sa kanila, sa Panginoon. At sinabi sa Panginoon sa kanila, to you has been given the secret of the kingdom of God. Binibigay sa kanila yung sekreto ng langit. But for those outside, everything is in parables. Okay? So that they may indeed see but not perceive, and may indeed hear but not understand, lest they should turn and be forgiven. Kaya sabi ng Panginoon, naintindihan niyo ba yung mga parables kong ito? Kung hindi niyo naintindihan, paano niyo pa maintindihan yung mga ibang parables? Right. Ang dapat nating makita po natin po dito, yung sinasabing those who are outside got everything in parables. Na ibig lang sabihin, yung mga tao, they can hear, pwede nilang mapakinggan ang mga istorya na binabanggit ng Panginoon. But they were not privy to His explanation. Hindi nila maintindihan yung mga explanation o yung mga deeper truths behind the stories. Behind sa kwento pong ito. Na ibig lang sabihin, in short, Christ's parables serve, yung parable ng ating Panginoon ay tinatakpan ang katotohanan at binubuksan, di ba? Sa kanila ay talagang tinakpan ang katotohanan. But those, sa mga tao, depends their attitude of their hearts, yung kanilang mga puso, kung paano sila makinig. Okay? Na ibig lang sabihin, those who heard and disbelieved received no further revelation. Yung mga ayaw makinig, ay wala silang makikita o makukuhang revelasyon. Of course, hindi nila maintindihan yung parables. So, it means, itong parabolic ministry ng ating Panginoon, it served to reveal, para i-reveal yung katotohanan. Okay? Hindi lamang po yun, mga kapatid, it served to reveal the inner heart condition of the hearers. Kaya kapag walang paniniwala, kapag meron silang unbelief, ay talaga namang hindi nila makikita at maintindihan yung revelasyon. Ano na pa, galing sa langit. Now, may babanggitin lang po ako na sa Matthew chapter 11 verse 25 to 7, ito yung prayer ng Panginoon. Okay? Sabi po doon, at that time Jesus declared, I thank you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and understanding and revealed to them, to little children. Yes, Father, for such was your gracious will. All things have been handed over to me by my Father, and no one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and no one to whom the Son chooses to reveal. Nasa Diyos pala ang susi para may reveal ang mga katotohanan. Di ba? So,
we have also considered yung spiritual condition ng mga makasalanan na talaga hindi nila maintindihan those spiritual truth. At yan naman ay sinasabi sa 2 Corinthians. Dahil sila ay talagang binulag. Okay, ang kanilang mga kaisipan, those unbelievers, para lang hindi nila makita ang liwanag ng gospel at karangyaan ng ating Panginoon. Na siya ang imahe ng Diyos. So nakadepende, mga kapatid. Oh, nakadepende sa Diyos. Hindi nakadepende sa atin. Kaya nga, ang trabaho po natin is to cast the seed. Huwag natin pakikialaman yung seed. Wala tayong trabaho po doon. Or even to till the heart of man. No? Wala tayong trabaho po doon. Hindi natin trabaho po yun. Okay? Now, patuloy po tayo doon sa 2 Corinthians chapter 4 verse 35 and 6. For what we proclaim is not ourselves, but Jesus Christ as Lord, with ourselves as your servant for Jesus' sake. For God who said, let light shine out of darkness, has shone in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Ano ibig sabihin po nito? Regeneration. Speak about the regeneration. Ibig lang sabihin, God providing light to the spiritually blind. Ng Diyos ang nagbibigay ng ilaw sa mga taong bulag sa mga spiritual na bagay. That's why yung regeneration, it means it is a new creation. Kung saan ito ang pinopropesy ni Ezekiel. Right? Sabi niya, and I will give you your heart. Bibigyan kita ng bagong puso, bagong spirito, at ibibigay ko sa iyo. No? At aalisin ko yung matigas na puso. Stone in your flesh, and give you a heart of flesh. And I will put my spirit within you, and push you to walk in my statutes, and be careful to obey my rules. Di ba? Yun yung dahilan. Now, pag-uusapan naman po natin yung lupa, yung soil. Kasi ito yung binahaginan, no? Yung soil. Tandaan po natin, 4 na soil po ito. Okay? Una, merong tinatawag na passive heart. Yung bang walang kibo, walang pakialam, di ba? May mga ganun eh. Indifferent yung kanyang puso. Walang puso. So, makikita po natin yung sower sowed the seed, the word. Kaya nga sabi po doon, and these are the ones along the path where the word is sown. When the hears, okay? Nung marinig na nila ito, agad-agad si Satanas ay dumating at kinuha yung salita na naitanim sa kanya. Di ba? Yun ang nangyari. Okay? Yun ang nangyari. Parang kahit narinig, ay walang response. Pakialam ko sa iyo. Yun yung mga sinasabi. Minsan, gano'n na nangyayari, di ba? Hindi tayo iniintindi. Wala sila ng kibo. Walang pakialam. Walang pakinabang. Okay? Samantalang pakinabang po sa kanila. Meron namang klase ng soil na makikita po natin po dito. Yung bang preoccupied heart. Di ba? Inattentive. Preoccupied heart. Ito yung puso na kung saan ay binanggit po dito among the thorns, no? Yung iba ay natanim sa mga dawag. And ibig lang sabihin, they are those who hear the word. Okay? Sila nakarinig pero hindi sila nakatawid because of the cares of the world, no? Yung mga
problema, yung pangangailangan, yung deceitfulness of riches, right? And those desire sa mga ibang bagay, right? O, ibig sabihin, hindi sila seryoso sa mga napakinggan po nila. Mas inintindi pa nila yung mga bagay na kung saan sila magpapayaman, ano yung gusto nilang makamtan. Right? Lalo na pagdating sa kayamanan. And they are desiring other things. Okay? And of course, nawala yung salita, natalo sa mga desire nila sa mga ibang bagay. Those temporal things, no? Mas pinagbigyan po nila yung mga temporary mga bagay, pero ayaw nila sa mga eternal things, no? So, ibig lang sabihin, hindi nagbunga. It proves na unfruitful. Okay? Yung nangyari. Walang nangyari. It's unfruitful. Now, there is a prepared heart. No? Talagang nakahanda ang puso pong ito. Pero tignan po natin. Sabi po ng text po natin, but those were sown on the good soil are the ones who hear the word and accept it and bear fruit, 30-fold, 60-fold, and 100-fold. Now, tandaan po natin, yung tatlong klase ng lupa dito sa parable ay hindi po talaga nagbunga. Okay? Walang crops. It not yield crops. No fruits. Ano ang ibig sabihin po nito? Ito ba yung mga Kristiyano na kung saan na wala ang kanilang kaligtasan, paniwala nila na wala ang kanilang kaligtasan and become apostate? What do you think? Hindi lahat. Maybe they were not regenerated Christians. Sa unang banda, hindi ito mga naging Kristiyano. They are not regenerated Christian. Di ba? Ang sabi nga ng scripture, you can see, you shall know them by their fruit. Okay? Dahil ang tunay na Kristiyano ay talagang magbubunga po yan. May bunga po yan. Di ba? Kaya nga, ang Kristiyanong hindi nagbunga, a fruitless Christian is an oxymoron. Oxymoron daw. Okay? Ay, hindi daw siya parang baliw, no? Ang isang Kristiyanong hindi nagbunga ay parang luko-luko, no? Ayun po yung tawag. Pero tandaan niyo mga kapatid, ang sabi ni John MacArthur dito sa ating pinag-aaralan, right? Sabi po niya, all believers are called to be witnesses to the gospel of Jesus Christ. They are not to tamper. Huwag daw pakikialaman yung buto. Nor can they cultivate the soil. Right? Rather, they are faithfully cast the gospel message. Trabaho lang daw natin ay ihasik ang salita ng Diyos. As they do, kapag ginawa po natin, of course, we expect the responses. Okay? Ano yung expectation po natin na response? Of course, yung ating pinag-aralan, yung mga category ng lupa pong ito. Diba? Na alam po natin kapag
inasik po natin ang salita ng Diyos, we expect that some will reject outright. Bakit? Due to hard-heartedness. Okay? Yung iba naman will demonstrate a superficial interest. Talaga namang tuwang-tuwa. Ano? Nakakita na ba kayo nun? Okay? Na tuwang-tuwa po siya nung marinig po niya ang salita po ng Diyos. O lalo na po ang balita ng kaligtasan. O magandang balita. Kaya lang, pagdating ng mga hardship, because walang tumubo, walang umugat kaya nawala din. Right? Some naman will profess a love for Christ. Sila ay nagsasabi na mahal nila si Kristo, pero simultaneously, yung kanilang sarili ay pinupuno ng affection for the world. Diba? Wala punong-puno siya ng mga bagay ng makamundo. Finally, there will be some who genuinely receive the gospel. No? Ito yung matabang lupa. They will humbly turn from their sins and wholeheartedly embrace the Lord Jesus as their Savior and King. Okay? Makikita mo talaga yung kanilang yung genuineness ng kanilang profession ay magpapakita. It will demonstrate the abundant fruit of their transformed lives. Of course, pag gano'n, talagang lalakad po sila in obedience and faith. Right? Of course, tayo, on the other hand, on the one hand, alam po natin na maraming aayaw. Okay? Sa gospel. Of course, tayo bilang mga mananampalataya, bilang mga tagasunod, witnesses, ay mag-i-expect po tayo na marami ang makakilala at tatanggap. Okay? Some naman, kapag may nabahaginan pa tayo at nag-response, ito yung magbibigay po sa atin ng malaking encouragement. Di ba? Kapag yon ay naranasan natin po yun, tuloy-tuloy na po yun. Pero tandaan po natin, mga kapatid, no? Pagdating sa evangelism, ang Kristiyano ay pribilehiyo, isa pong pribilehiyo to participate in an enterprise that cannot fail. Alam po natin, walang kabagsakan po dito. Ito lang yung enterprise na hindi babagsak. Di ba? Dahil alam po natin, those whom God is sovereignly drawing to Himself will be saved. Alam po natin po yan. Kapag yan ay hinanda ang kanyang puso ng lupa ng kanyang puso, alam po natin yung buto na kanyang mapapakinggan ay magbubunga at uugat po ito and bear an abundant fruit. Di ba? Ngayon, tayo bilang mga mananampalataya, bilang mga nagtatanim, it is a comfort for us because yung soil, it is a preparation of God's work. Ang Diyos ang nagpe-prepare doon sa soil pong yun. Hindi natin trabaho po yun. Wala nga tayong kapagod-pagod Dahil hindi na natin babalikan po yun. Maghihintay lamang po tayo. Tulad ng nagtatanim. Sa kanila, pag naitanim na yung buto, hihintayin na nila yung ulan. Okay? So, this is a comfort para sa lahat ng nagnanais
na maging tagapahayag ng kaligtasan. Dahil hindi ito mag-fail. No? Dahil alam po natin, ang Diyos ang nagpiprepare ng kanilang mga puso. Right? Bakit? Kasi siya ang nagsusupply ng tanim ng kanyang salita. Siya ang nagsusupply ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. At alam po natin po yan. No? Hinanda niya ang lupa at siya ang kumikilos sa puso kung saan yung taong iyon ang siyang nagdadala kay Kristo. Okay? Ang trabaho lang ng mga tagahasik o evangelist, no? Is simply to disseminate, ikakalat, to disseminate the seed, no? Through the faithful proclamation of the gospel. Yun lang, ang trabaho po natin. Ikalat yung salita o yung magandang balita, okay? Faithfully. Now, kapag yan ay natupad po natin, nagawa po natin ang responsibilidad po natin, ang isang tagahasik o mananampalataya, pwede siyang manangan. Ibig lang sabihin, pwede niya nang ipagkatiwala sa pagiging soberano ng Diyos. Right? We can rest to the sovereignty of God. Na alam po niya at alam po natin na ang salita ng Diyos will bear fruit. Okay? Sa puso at sa buhay na kung saan sila yung mga tinawag. Ayun po yung kasiguruhan. Yan po yung comfort po natin bilang mga taga-hasik. No? So, ano makikita po natin po dito mga kapatid? Regeneration precedes the sanctifying influence of the gospel. Importante po ito na ibig lang sabihin, ang regeneration ay nauuna bago sa impluensya ng gospel and sanctifying. Bakit napakahalaga po ito? Dahil ito magigkaroon ng epektibo ng gospel. Diba? Dahil alam naman po natin ang magandang balita sa mga taong patay o dead man o mga patay ang kaluluwa. Of course, ito ang gospel. Diba? Dahil yung mga natural man, yung natural man with his unbeliever or sinner, they cannot receive the things of the Spirit of God. Diba? Hindi nila tatanggipin po ito. Kalokohan po para sa kanila. That's why they cannot understand. Dahil sila ay spiritually discerned. Di ba napapansin po natin? Na kahit anong gawin natin, ay hindi nila maintindihan. Mga kapatid, lahat po tayo will agree, di ba? That everyone needs experience God's saving grace. At yan yung ating desire, yan yung ating panalangin, yan yung ating gustong gawin. Di ba? Na ngayon, kapag meron silang chance to know salvation, if they are to have any chance of salvation, the gospel seed must be sown. Dapat itanim po natin sa kanila. Hindi sapat na alam po natin yung doktrina ng biyaya. It's not enough to know the doctrine of grace. Okay? Dapat isa sa kanila ay tanggapin. Diba? Okay? Hindi rin sapat
Yung alam natin ang paraan ng pagliligtas. Di ba? Dapat po nating alamin na ang gospel ay kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas sa lahat ng mga maniniwala po nito. Pero, paano sila maniniwala kung hindi nila ito mapapakinggan? That's why we must be willing. Dapat po natin gawin to the work and sow the seed. Kung merong aanihin. Diba? Pero tandaan po natin, ang katagumpayan ng pagpapahayag o pag-evangelize o pag-witness, simple lang. Diba? Simple. Ay magkaroon po tayo ng inisyatibo to share Christ in the power of Holy Spirit, then living the result to God. Simple lang ang gagawin po natin, no? At yan po yung trabaho na po ng Diyos na pag siya nagliligtas. Mga kapatid, ito ang dapat po nating tandaan. In proclaiming the gospel of the kingdom, the preacher does not know among the listeners have a heart prepared by the Holy Spirit in regeneration. Di ba? Kaya nga, before and after, no? Nananalangin po tayo na sana kumilos ang banal na Espiritu before we proclaim the gospel, na sana yung regenerating power of the Holy Spirit will enable, kikilos po siya sa makasalanan para mag-response sa gospel. Mag-response in repentance and faith. Tandaan po natin, mga kapatid, yung mabuting, yung good seed, which is the gospel, will only germinate. Tutubo po lang po yan at magbubunga po yan na kung saan sa isang puso na inahanda ng banal na Espiritu in regeneration. So maliwanag po sa atin na ang banal na Espiritu ang kumikilos, inahanda ang taong iyan. In regeneration. Kaya nga yung mga Gentiles doon sa Acts in chapter 13 verse 48, di ba? Nung marinig nila yung gospel, right? Ay nag-response po sila. Right? And they glorified. Nung marinig po nila, they were glad and glorified the word of the Lord. And as many as were ordained to eternal life, believe. So, nakasalalay, mga kapatid, ang salita na ating ibinabahagi sa tulong ng Banal na Espiritu sa kanila. Wala po tayong task or responsibility is to cast the seed. Huwag natin pakikialaman yung seed or yung puso ng tao. Just cast the seed. Sana, sa pagkakataon pong ito, ay ang Diyos ay pagliwanagin ang ating kaisipan at dalhin po tayo sa katotohanan. Dahil ang katotohanan pong ito ang siyang magpapalaya po sa atin. Dahil ang sinabi po ng ating Panginoon sa John chapter 15 verse 16, you did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should abide, so that whatever you ask the Father in my name, you may give it to him. Sana ganun ang ating magiging kaisipan, mga kapatid.
Kaya kung tayo ay naghahanap na maging matagumpay ang ating witnessing o ating evangelism, ay magkaroon po tayo, again, ng inisyatibo. Magkaroon po tayo ng desire to share Christ. Bahagi si Kristo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. At ayahan po natin, pagkatiwala po natin ang resulta sa Diyos. Nalangin po tayo. Aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat muli sa sandali pong ito at sa salita mo na nagbigay sa amin ng mas malalim pang katotohanan. Alam po namin, Panginoon, kayo po ang nakakaalam kung sino ang iyong tinawag at magre-response po yun, Panginoon, at magbubunga po yun. Sa mga tao na ang puso ay hindi nakatuon sa inyo o maaring binabaliwala ang salita mo, salita ng kaligtasan. Kayo lamang po, Diyos, ang merong kakayanan upang akayin ang kaluluwa po ito sa katotohanan. Kayo ang may kapangyarihan sapagkat kayo po ang nagliligtas. Tanging responsibilidad lang po namin, O Diyos, ay bahagi sa kanila. Ang magandang balita. Dahil alam po namin, kapag ito po ay aming ginawa, ay magbubunga po ito. Dahil ang salita mo ay hindi mawawalan po ito ng kabuluhan. Yan, mananangan po kami sapagkat kayo ang nagliligtas. At para sa amin, O Diyos, alam po namin, Lord, na nasa kategory po kami ng lupa na kung saan ay handang makinig, sumunod, nagtitiwala po sa inyo. Kaya maraming salamat po, Panginoon, sa oras po ito, sa katotohanan na aming natungayan. Maraming salamat po. Ito po ang dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen.